Kaya naman, naniniwala ako sa sinasabi nito ni si Magalong. Actually, ilang beses ko nang sinabi yan dito sa aking vlog. Doon sa matagal na nakasubaybay sa akin, at the get-go, sinabi ko ito. Anong sabi ni Magalong? Sa tingin ko, mismong si Speaker Romualdez ayaw umuwi si Saldico. Kasi otherwise, siya lang makakapag-implicate sa kanya kung paano yung sistema na ginawa nilang dalawa. Yun eh. Delikado to. Kaya nga sabi ko, hindi to pa uuwiin si Saldico. Tama, I agree with Magalong. Dahil ang magtuturo talaga rito, ang magko-connect kay Tambi ay si Saldi. Siya ang gumagawa ng trabaho ni Tambi. Siyempre, hindi naman haharap yan si Tambi eh. O, itatanggi lang ng itatanggi ni Tambi yan. Pero ang connection niyan talaga na kay Saldico. Kaya hindi to pa uuwiin. Ako, duda pa nga ako kahit umuwi to, baka yariin to eh. Hindi ko sinasabing si Tambi ha. Pero dahil sa daming alam ni Saldico, baka yariin to. Pero ayaw na nilang umabot dyan. Kaya kita mo, ayaw cancelin yung passport. Ang bagal nilang gumalaw. Hinahayaan siya, sige. Alam mo yung pulis sa pelikula, darating tapos na. Parang ganon. Sige, umikot ka muna. Ha? Pumunta ka kung saan ka hindi mahuhuli. Punta ka na muna dyan, relax ka lang. Total, marami kang pera. Bumili ka ng mga babae. Bumili ka ng mga eroplano. O, sakyan mo kahit hindi mapalipad. Diba? Ganyan. Oh. Isipin mo, ang dami mong bahay dito, hindi ka makauwi eh. Anyway, galing sa nakaw eh. Pero yan yun. Yan ang kalagayan ngayon. Tingnan ninyo, kayo mag-obserba. Sa tingin ninyo, yung ginagawa ng Congress, nasa puso nilang pauwiin si Tambi? Si Boying, sa tingin ninyo, ha? Seryoso siya na pauwiin si Saldi? Tingnan mo, ginawa niya ng paraan na pauwi niya si Tebes. Halos makiusap sila doon sa Timor-Leste. Nakidnap si PRRD. Di ba? Kayo na mag-observe. Kung nasa puso nila Boying, pauwiin talaga ito. At ng Congress. Eh sa Senado na lang, halos ayaw ipatawag ni Pinky ito eh. Pinky Lacson eh. Marami kasing tatamaan. Alam mo, pag umuwi si Saldi, ako naniniwala tapos na. This will connect Tambi. And Tambi will definitely connect to Bongbong Marcos. Kaya they are protecting si Tambi. Dahil next in line na. Ha? Ako malaking ko rito. Next in line na dito si Bongbong Marcos. Tingnan nyo tong next. Kaya naman, sakto tong sinabi ni Chanko. Sabi niya, time is of the essence. Lagi kong sinasabi yan eh. Hinaharangan ni Ping Lacson. Hinaharangan ni Puno. Hinaharangan dyan sa Congress. Hinaharangan ni Remulla. Di ba? Iimbestigahan mo na, titingnan mo na yung ebidensya. Hindi. Dapat pauwiin siya sa lalong madaling panahon at huwag bigyan ng oras para makakuha ng passport o citizenship sa ibang bansa. Di ba? Kukuha lang ng passport. Sa daming pera niya, remember that. Dapat nga naka-freeze na yung account niya eh. Di ba? Isipin nyo yung nandito sa Pilipinas na hindi naman talaga directly involved na na-freeze na yung account eh. Ito pa. Dapat kinakancel na yung passport, gumagalaw ba sila? Eh, pag nakakuha yan ng citizenship sa ibang bansa, alam nyo may mga lugar na nakakakuha ka ng citizenship, magbabayad ka lang ha. Sa daming pera niyan, baka bumili yan ng isang bansa. Ngayon, ulitin ko yung tanong ko sa inyo kanina. Do you think Congress is serious? I don't think so. Kaya nga si Chanko from the Congress eh. Nagre-reklamo pa eh. Pauwiin nyo na yan. Senado, ganun din. Hiyang ipatawag ni Lacson.
Ito naman si Bendalo, Erwin Turpo, hindi man lang nagsalita. Dapat sabihin mo, this time let's bend the law. Ganun din, total, nag-agree ka boy. This time, let's bend the law. Imbitahin mo na yan si Tambi, imbitahin mo na yan si Saldi. Eh, ang tagal na pinaiimbita to, ang dami pa sinasabi ni Lacson. Oh, asan kayo na naniniwala sa bend the law? Ba't hindi nyo mabend the law para patawag si Tambi? Sabihin nyo, naninimbang kayo. Babaluktutin nyo para sa Duterte. Pero sa kakampi nyo, duwag kayo. Next po, tingnan natin to. Eto, tingnan natin. Nanunumpa na. Oh, naniniwala kayo sa sumpa niyan? Bahala kayo sa buhay ninyo. Crispin Katibayan Remulla. Nanumpa na bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema. Sinaksihan niya ng kanyang asawa at mga dating kasamahan sa Department of Justice. Agad raw tututukan ang tinawag ni Remulla na emergency situation. Oh, tututukan daw ang alin? Emergency situation. Ano-ano yung mga emergency situation? Sa maanomalyang flood control project at target na makapaghain na ng mga kaso sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Wala ho tayong sinisino rito. Tanda mo yung sinasabi mo. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin niya. Ako hindi ako naniniwala. Kaya maniniwala kayo, opinion nyo yan. Ito opinion ko eh. No? Pero hindi ako naniniwala sa taon to. Wala akong katiwa-tiwala sa taon to. Gagawin natin. Kala nyo, kaya niyan, ano? Kaya niyan si Bongbong Marcos? Wala naman tayong choice dito. Yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Bubuklatin at pag-aaralan din daw niya ang mga nakabimbing mga rekomendasyon at mga kaso. Kabilang na ang kontrobersya sa pagbili ng pamahalaan ng di umano'y mga overpriced medical supplies sa Pharmally noong Makagago, no? pandemya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yun ang sinasabi natin. Duterte na naman eh. Kunwari ikaw hindi ka makapag-asawa. Sisihin mo si Duterte kasi lahat ng babae kinuha ni Duterte. Ganyan na lang, wala na tayong Duterte. Oh. Kunwari may namatay kang anak dahil adik. Sisihin mo si Duterte. Lahat na lang si Duterte. Ano sinasabi niya? Ano? Tututukan ng alin? Emergency. Emergency ba yung Pharmally? Si makagago ka ba? Ginagago mo mga tao eh. Ang lakas mo makagago. Anak mo ba si makagago? Animal! Napunta na naman kami kay Napunta na naman sa Duterte. Alin kaya ang ginawa ng pamahalaan nito na katarantaduhan na sila ay maninindigan at magpapakalalaki dun sa kanilang maling ginawa. Yung hindi magtuturo. Alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. Mayroong naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Ayan, okay, sige. For discussion purposes, kasi sasabihin ninyo, hindi! DDS ka lang eh. Banateros ka, siyempre. Ito sa akin. Hindi emergency yun eh. Pagpalagay natin may problema doon. Solusyonan mo man yun o hindi mo solusyonan, yung corruption ngayon magtutuloy. Ngayon, bago tayo pumunta doon sa confidential funds, sa Pharmally, sa drug war, dito muna tayo. Yung corruption ngayon ang problema natin. Kasi kung hindi natin solusyonan tong corruption na ito, magtutuloy-tuloy yung corruption. Saan napunta yung utak mo?
Ay simple mathematics yun eh. Ika nga, di ba? Halimbawa, may nabaril. Gagamutin mo ba yung diabetes niya? O yung emergency muna? Gamutin mo muna kasi tulo ng tulo yung dugo. Oh. Eh ano? Yung nabaril? Yung nagbaril sa kanya? Ay hindi kilala. Pero meron siyang, brinake siya ng siyota niya. Kaya dahil doon nagpupunta sa bar, kaya nabaril. Ano, susolusyonan mo muna? Pagbabatiin mo muna sila magsyota? Ha? Pagbatain mo muna sila magsyota. Bago mo gamutin yung kumakalat na dugo. Simple mathematics naman ito. Ano? Hindi mo naman kailangang abogado para malaman yun eh. Oh, grade 2. Yung may mga anak ditong grade 2. Alam nyo na yan eh. Hindi mo kailangang graduate pa ng UP dyan. Unless nagbobobobohan tayo. Unless tinatarantado talaga natin yung mga tao. Di ba? Wait, punta tayo ng punta kung saan. Tigpasin muna natin, ilagay natin sa kulungan yung mastermind nang matapos yung corruption ngayon. Yun ang problema ngayon eh. May corruption man dati. Ano bang magagawa niya? Makakakurap pa ba yan? Hindi na. Saka natin problemahan yung dati. Yung nang danakaw ngayon, yan ang nagpapahirap sa taong bayan ngayon. Focus muna. Ha? Hindi na kailangan abogado, dapat na sa mastermind tayo nakafocus. Ito na kailangan bisitahin natin. Tanong ngayon kay Remulla, pwede bang umabot na ang kaso kay dating Pangulong Duterte? Grabe naman. Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Ayun ang problema, boying eh. Hanggang saan tayo abutin ang problema eh. Sasaksakan ka ng ebidensya ng dilawan, sasaksakan ka ng ebidensya ng nitriling kahit hindi goods yung ebidensya. So mapupunta na tayo doon. Ano mangyayari? Nakalimutan na natin yung flood control. Sino yung mastermind ng road farm to market roads? Yung flood control ghost projects. Sino mastermind? Hindi pwedeng kung saan tayo dali ng ebidensya. Dapat yung ebidensya nakafocus muna dun sa problema natin ngayon. Hindi yung problema natin noong 2016, move on ka na. Sayang yung barong mo kung wala kang utak. Hindi ko sinasabing bobo to ha. Matalino to eh, UP to eh, top notcher pa to. Hindi ako naniniwala magiging abogado ka kung bobo ka. Ang problema sa atin ngayon, nililigaw yung kaya tuloy nagmumukhang bobo. Diba? Hindi, I will not agree na kung saan yung ebidensya. Puntahan ka lang dyan ni Llamas, ni Trilling, yung mga komunista, kung ano-ano na, may nagtatanim witness pa nga eh. Diba? Yan si Risa, may kaso yan, tanim witness nga eh. Eh doon napunta ebidensya. Tapos tayo pag ganyan ang prinsipyo mo. Pangako rin ni Remulla, isa sa publiko ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Lahat kaya mo, pati SALN ni Bongbong Marcos ha? SALN ni Tambi. Baka SALN na naman niya ng Duterte Black. Pero may limitasyon alinsunod sa data privacy law. Ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. Pati SALN mo. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Pamilya ng mga politiko ang mga Remulla. Si Remulla ilang beses naging congressman at naging governor din ng Cavite. Kapatid niya ang kasalukuyang DILG secretary na si John Vic Remulla at mismo mga anak ni Remulla, mga halal na opisyal sa Cavite. Yan ang sinasabi natin eh. Maiimbestigahan ba niya yan? Yan ang tanong.
maiimbestigahan ba niya yung mga anak niya? Eh, ang sabi nga nung iba, yung anak niya na nahulihan ng high-grade kush. Eh ngayon, napawalang sala, ang bilis-bilis. Sobrang bilis. Ha? Tapos, yung PIDEA chief, biglang natanggal. Tapos, paano niya iimbestigahan tong mga anak niya? Gusto niyo malaman sagot? Pakinggan ninyo. Paano naman kung ang mga ito o mga kaibigan o kaalyado ang nasangkot na sa isyu ng katiwalian? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko no, na Siyempre, alang kami ako magpalaki sa anak mo. maayos na tao. At Ayos na tao. Eh, kayo na humusga. Ayoko maging husgado. Ilagay nyo dyan. Naniniwala kayo, pinalaki nila ng maayos yung mga anak nila? Siyempre, pag ikaw naghusga, sasabihin mo. Pag tanungin nga kita, baka sabihin mo, pogi ka eh. Baka pag tanungin kita, sabihin mo ngayon, mas pogi ka kay John Vic. Fighting spirit lang yan eh. Kayo humusga, kayo mga nanonood. Sige, lagay nyo dyan. Mabuti ba yung mga anak ni Boying? Lalong-lalo na kung taga Cavite ka, lagay mo taga Cavite ko. Ito yung mga anak niya. Lagay nyo dyan sa comment section. Lagay nyo dyan. Hindi, masama yung anak ni Boying. Ano yan? Ganito, Okay, sabihin nyo, hindi, napakabuti niyang mga anak ni Boying. Taga Cavite ko. Lagay nyo dyan. Patas tayo. alam nila na pag ang tatay nila nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya So ano yung sagot niya? Pinalaki naming matatino yan. Ayun, tinan mo yung nasa gilid mo natatawa. Hindi naniniwala. O yun nila kabarong. hindi naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Sa madaling salita, pinangunahan na tayo ni Boying. Hindi na kailangang imbestigahan yung mga anak niya dahil alam niya matino. As simple as that. Kaya yan ang intro niya eh. Kahit na ano pang sabihin niyang kadugtong, alam na natin yung laman ng puso niya, hindi niya iimbestigahan. Kasi sa pagkakaalam niya, matino yung mga anak niya. hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Ako, tanong lang. Tanong lang to. Huwag ka magagalit sa amin, ha? Okay ba na ipadrag test mo yung mga anak mo? Ito, tanong lang naman. Tanong lang. Walang anuhan. Di ba? Tanong lang naman yun. Kasi doon malalaman mo, sasabihin mo, matino. Siyempre. Sa drug test pala, kung matino yan, hindi yan magdodroga. At kung hindi yan nagdodroga, magpapadrug test yan. Simple. Simple mathematics. Pero just the same, pagka mayroong problema, di sabihin lang at harapin natin ang mga problema. Yon, silamin mo yan ha. Pag may problema, sabihin lang. Harapin natin. Alam ko may lalabas dyan. Hindi ko sinasabing masama. Honestly, I don't know them. No, pero kung may masama yan, lalabas yan eh. Lalabas sa publiko yan. Anong sabi mo? Diniinan ko kasi baka madidiscuss natin to sa mga susunod lang. Sabihin lang. At iimbestigahan. Ayos ha? Okay. Usapang lalaki. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at